Hallelujah. Meron ba tayong naramdaman ngayong gabi? Amen! Amen! Galing ang Lord! Amen! Healing power. Ano yung kanta natin? There is healing in His name. Amen? In His presence, there is healing. Amen. I do believe na meron pong tinatagpo ang Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. I do believe na meron pong ipinaramdam ang Panginoon ng miracle na kagalingan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Sige po, bago tayo mag-start, tayo po'y manalangin muna. Father God, we glorify your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Truly in your presence, there is healing on the Amen. Lord, Panginoon, there is healing in your name, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po. Salamat po ng Espiritu na ipinaramdam mo na ikaw ay nasa aming kalagitnaan ngayong gabi. Hallelujah. Alam po, Panginoon, na meron po pinagaling ni Panginoon o God. Ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa kagalingan ng aming mga pamilya, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Especially, Panginoon, yung mga emotion namin, Panginoon, salamat na ito. Pinagaling mo, Panginoon. Yung mga espiritu namin na sugatan, Panginoon. Salamat sa kagalingan, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, we declare this night is your night, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang po, mataas, maluwalhati, Panginoon. Tago mo po ako sa lubang yung cross, ang gabi, Panginoon. At tanging ikaw lamang ang maluwalhati ang pagkuhan namin ngayong gabi. Salamat sa bawat isa na nandito, Panginoon. Anoy ko po yung tenga ng bawat isa sa pakikinig. At dalayan ko, Panginoon, na bawat salitang mahalan sa pulpito ito, Panginoon, ay magiging daan ng transformation ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagpulit. Pasasalamat pagdakilan ng Jesus name. Amen. Amen. Kumusta po ang ating buong linggo? Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. I am the wise of His goodness. Amen? Ito yung ating kapatid na nanginis natin. Buti na lang. Kapatid, welcome. Lagi ko tinitignan yung devotion, yung GC nila. Meron bang boses? Yung GC nila kasama si Brother Ronald at tinitingnan ko lagi kung nagjo-join siya. Nakikita ko kung nagjo-join siya doon. To God be the glory. Amen! Kasi ang plano ko po, ang conviction sa akin ay puntahan siya sa kanilang bahay. Ay, dumating na siya. Sa kanyang trabaho kasi bihira siyang makalabas. At salamat sa buhay ni Ate Mabel dahil nanay na nanay siya. Si Brother Ronald po ay si Ate Mabel ang nakadiscover. Bagong dating pa lang siya dito. Amen? Naghahanap siya ng church kaya tinulong ng Panginoon yung kanyang panalangin. Amen? At siguro ay tayo naman ay informed doon sa mga balita na ating napapanood at napapakinig. May idea ba tayo kung anong trending ngayon? Yung si Alvin. Daming bawal. mukhang mukhang Hindi ko alam yun. Alvin. ayaw hindi nakakaalam. Alvin. Hindi nagbubukas ng Facebook. Parehas na sila. Ngayon po, ang trending po ngayon is about kay EC Arizona. IC Arizona. Siya po ay sex bomb dancer. At sa kasagsagan po ng kanyang career, ay tinawag siya ng Panginoon. Siya nag-resign. At tinawag niya ang Panginoon. At yun pong naging trending yung word niya na pinag-resign ako ng Panginoon. Sa mga hindi nakakaunawa, natural, marami tayong masasabi. Dahil hindi natin nauunawaan ng salita ng Diyos. Di ba sabi sa Matthew, na ang makakaunawa lamang ng Espiritu na pinananahanan ng Banal na Espiritu ay may Espiritu ng Diyos. Kapag wala sa atin ang Banal na Espiritu, hindi natin mauunawaan yung mga nangyayaring trending ngayon. Amen? At marami po ang nag-question sa Kanya. Marami po yung mga nararanasan nila mag-asawa. Amen?
vlogger siya, meron lang akong gustong i-share dahil ito po yung magiging topic natin ngayon. Pero kompleto kasi may points niya. Sabi po nung anak ni IC, the Word of God doesn't condemn people kasi mahal nga tayo ng Diyos. Diba? Bakit nga tayo i-condemn? Talagang tatanggapin niya tayo, tinanggap nga tayo makasalanan. Kumbaga sa kanyang paniniwala, kahit siya'y bakla, katanggap-tanggap siya sa Panginoon kasi nga tinanggap siya. Diba? Sabi niya, pinatawad na sa mga kasalanan. At sabi po nung isang sikat na vlogger, si IC Mendoza, sabi niya, sa mga homophobes, stop weaponizing our Christian faith to attack people. I'm a gay guy and I'm a born-again Christian. My relationship with God is not based on other people's approval. It's based on His grace and His love. Amen. His acceptance and His forgiveness. I don't have to choose between my faith and my identity because I can be both. Pwede ba yun? Yung kanyang faith, yung kanyang identity, kung pwede ba yun? Katanggap-tanggap ba yun, di ba? Yun po ang nagiging, ano tawag dito? Yun po na yung nagiging katwiran ng mga tao. Yung grace ng Panginoon. Di ba? Yung katwiran po nung anak ni IC na pinatawad na tayo ng Panginoon, hindi tayo kailangan i-condemn. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay yung patungkol po dito. At pinamagatan ko po yung aking topic ng Kristiyano ka nga ba? Di ba? Kristiyano ka nga ba? Ano nga ba yung ibig sabihin ng Kristiyano ka nga ba? Sino nakakaalam ng ibig sabihin nung ikaw ay Kristiyano na? Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17, basahin natin sabay-sabay kung talagang ikaw ay Kristiyano na. 1, 2, 3. Kaya kung ang sinuman ay nakain ng Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nasilipas na. Narito sila palaw na naging Oh, check natin na yung ating sarili. Hindi tayo lalabas doon sa labas. Hindi tayo lalabas sa mga unbeliever. Hindi tayo lalabas sa mga kaibigan natin. Amen. Dito lang tayo sa loob ng wheel. Check natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba'y tunay na Kristiyano. Napakaliwanag na sinabi doon, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Amen? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Check na muna natin sarili natin. Yung ba mga dating bagay, nandito pa rin? Wala na. Wala na. Wala. Hagol. Slowly. Tatan. Marami nang nabago, but yet there is still something. Amen. On the process Of course, ang pagbabago po sa atin is meron pong process. Amen. Hindi lang porke tinanggap mo si Jesus, bago ka na kagad. Pero kung ikaw naman ay 10 taon na, ay ewan ko na lang kung natitigil na, nandyan pa sa iyo mga dating bagay. Amen? Napaka-imposible yun. Ano po ba, ang pinag-uusapan natin ngayon ay, mamaya na kayo magkwentuhan, ako muna pakinggan ninyo. Kasi baka pag tinanong ko kayo, wala kayong maisagot. Amen. Sabi po dito, ang pinag-uusapan natin ay about sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Okay, i-explain ko dahil wala nakakaalam. Mga akala natin, Kristiyano tayo, namin sasabi, ay, Kristiyano ako, hindi natin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Amen? Sabi po, Kristiyanos, ayun daw po ay Greek word. Ang ibig sabihin ng Kristiyanos ay Christos, meaning, of course, Jesus Christ. O, tignan nyo kung kayo nagpapwentuhan, hindi naman yung mga maunawaan. Ibig sabihin ng Greek word ng Kristiyanos, Christos, ibig sabihin ay Jesus Christ. Ayanos, ibig sabihin ay a follower of. O, pagtugsungin natin. Christos, Yanos, di ba? Jesus Christ,
pagbabago sa ating buhay. Amen ba? Amen. Amen. Sabi niya, Christian, someone who follow Jesus Christ. Yun daw po ang ibig sabihin ng mga Christian. At kung atin pong mapapansin, kapag tayo may mga nakakausap at nagsishare tayo ng Word of God, kung minsan, di ba, sinasabi nila, oh, ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi Kristiyano ang lahat ng tao. Amen. Napakaliwanag po ng sinabi dito, ang Kristiyano daw ay follower ni Jesus Christ. Kaya kapag sinabi mo, ikaw ay Kristiyano, kailangan may makitang pagbabago sa iyong buhay. Amen. Yun yung bago ka lang tumanggap sa Panginoon, kapag ka talagang tunay na tinanggap na si Jesus Christ, napakabilis, merong mabilis, di po ba? Merong mabilis ang transformation sa kanyang buhay. Kasi isinasabuhay niya talaga yung pagiging Kristiyano niya. E sabi nga po dito, lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Ito ba yun? Lahat ng tao ay anak ng Diyos? Mali! Sabi sa John 1:12, anong sabi sa John 1:12? Assignment niyo yun, ha? Sabi po dito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, sino lang kayo mga anak ng Diyos? Tumanggap. Tumanggap, di ba? Yung mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon. Ay ano daw? Binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen! So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, ha? Yun lang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Jesus. Siya lamang po ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay maliligtas. Hindi. Bakit daw? Sabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Amen? Sabi sa Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi pala lahat ng tao na nananalangin, hindi pala lahat ng tao na nandito sa loob ng simbahan ay maliligtas. Amen? Sino lang daw ang maliligtas? Yun lamang daw sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakakaunawaan po ba tayo? Yes. Hindi lahat ng nasa loob ng simbahan, hindi lahat ng laging nakaluhod at nananalangin ay maliligtas. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kalimitan nandito tayo sa loob ng church, pero yung kalooban ng Lord ay pinapagawa sa atin, hindi natin ginagawa. Kalooban pa rin natin ang ginagawa natin, ang nasusunod sa atin. Amen? Minsan, napakasimple lang naman eh. Lapitan mo yung katabi mo, yung kaaway mo, yakapin mo siya, sabihin mo siya ng mahal kita. Lord, hindi ikaw ang nangungusap sa akin. Lord, hindi ikaw yun, ha? Diba? Napakasimple. Meron po ako na-experience na gano'n, ayoko, sabi nung pastor na naglilid sa kanya, sige na, lapitan mo na siya. Ayoko, sasabihin mo lang na mahal mo siya, ayoko. Di po ba? Kaya tandaan natin na hindi lahat daw ay makakapasok sa pintuan ng langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, sabi dito, tama ba ang daang ating nilalakaran? Kalimitan, sabi natin, oy, tama naman ako eh. Di ba? Tama ang nilalakaran ko. Pero lahat ng tao ay tama ang nilalakaran. Kalimitan ng mga tao ay mga religiosity. Amen? Nakikita religiosity, pero walang pagbabago. Sabi po sa Matthew 7:13 and 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Napakaliwanag. Kakaunti, sabi niya, ang nakakatagpo. Bakit? Dahil ang gusto ng tao, lagi doon sa maluwang na daan papasok.
Kapag ka sinabi sis, huwag ka magsuot ng ganyang damit ha, kasi nasa church tayo, hindi naman ito. Pati pananamit ko, pinapakailan mo. Yun lang, hindi madisiplina. Amen? Yun lang, dito sa loob ng church, huwag na tayong lalabas. Dito na lang tayo lagi sa loob ng church, pag-usapan na lang natin tayo, di ba? Ang daming pinapagawa sa atin ng Lord. Nakikipag-wrestling tayo palagi. Di po ba? Paano tayo makakapasok? Kaya ang sabi po dito, kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kamali siya ng ano. Sorry. So sabi po doon, marami daw po ang nagnanais na pumasok sa pintuan pero mas pinipili nila ang makipot na daan. Sa sarili natin, check ourselves. Lord, pumapasok po ba ako sa pintuang makipot? O hanggang ngayon, dito ako pumapasok sa pintuan maluwag? Marami tayong mga kasalanan na sabi ng Panginoon, i-give up natin. Ayaw pa rin natin i-give up. Tayo ang nakakaalam kung ano yun. Mga sama ng loob natin, kahit ako na, candidate ako doon. Hindi ako perfectong tao. Nung isang araw lang nagpe-pray ako, kinukumbing ako ng Banal na Espiritu, umamin talaga ako sa Lord. Lord, I'm very, very sorry. Hanggang ngayon, andito pa rin sa puso ko yung sama ng loob ko sa Kanya. Dahil sa dami ng ginawa niya sa akin. Lord, sa tuwing makikita ko siya, kaya kanina nagpe-pray ako na, Lord, heal me. Kasi yung nag-traumatize talaga ako sa Kanya. Sobrang trauma ang ginawa niya sa akin. Amen? Kaya candidate din po ako doon sa matigas ang ulo, disobedience. May mga bagay din po na kung minsan ay mahirap pakawalan. Pero sa tulong ng Banal na Espiritu, magagawa po natin yon. Amen. Magagawa natin pumasok doon sa makipot na daan. Kung hihingi natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Okay, balik po tayo. Kristiyano ka nga ba? Yun ang muling tanong. Kristiyano ka nga ba? Tanong niya natin sarili natin. Kristiyano na nga ba ako? Kung tinanong natin sarili natin, check ourselves. Anak na ba ako ng Panginoon? Anak ba ako ng Diyos? Amen. Amen. Maliligtas, kasama ba ako doon sa maliligtas? Amen. Saan bang pinto ako pumapasok? Sa maluwag ba o sa makipot na pintuan? Narinig kayo ni Lord, ha? Baka hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa pintuang maluwag, ha? So sabi niya doon, di ba? Okay, punta na po tayo sa main topic natin. Ano daw ang mga tanda ng tunay na Kristiyano? Ito po ang aking, alam niyo, habang nag-pray ako, Lord, bigyan mo po ako ng topic. Sabi ko rin, pag malalim ang aking teaching, walang nakakaunawa, walang nakakatanda. Pero Lord, nung nag-preach ako lang about sa challenge yourself, napakasimple pero nakuha ang ibig sabihin. Amen? Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng topic na simple lang na mauunawaan ng mga makikinig. Ano po yung binigyan ng Lord sa akin? Kristiyano ba nga ba? Kristiyano nga ba ako? Baka hindi natin alam, gusto lang ng Lord na i-remind sa atin. Amen? So may mga reminder po. Ito daw po ang tanda ng tunay na Kristiyano. Sabi niya, ang isang tunay na Kristiyano ay may bagong buhay. Amen? Amen. May binagong buhay. Sabi niya, ang isang tunay na Kristiyano ay may binagong buhay. Yung pambuhay natin ay mga bago na. Amen. Baka hanggang ngayon kamsalit pa rin tayo sa pagpinagay ng ating tithes and offering. Ibig sabihin, hindi pa tayo nabago doon. Amen. Pagka tayo ay binago na ng Panginoon, hindi na tayo kamsalit. Ano ibig sabihin ng kamsalit? Kuripot. Kuripot. Hindi naman tayo kuripot. Hindi na daw tayo kapsalit. Amen. So sabi dito, isang tunay na Kristiyano ay may binagong buhay. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 1 to 5, sabi niya, kung tayo daw po ay may mga binagong buhay, ibig sabihin, kung
unti-unti tayong nagkakaroon ng bagong pag-asa. Tama po ba? Dahil binago tayo ng Panginoon, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Amen? Sabi niya po sa 2 Corinthians 5 verse 1 hanggang 5. Kapag nasira ang sultan. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dito pa lamang po makikita natin ang pag-asa na hindi tayo dito lang sa lupa. Amen? Kasi kung minsan nakakalimutan natin, akala natin dito lang tayo sa lupa, wala na doon eternal life. Kaya ginagawa natin, pinagbubuti natin yung mga ginagawa natin dito sa lupa. Nagkakaroon tayo ng self-righteousness. Amen? Hindi natin nauunawaan na kaya tayo nandito sa loob ng iglesia kasi ito, meron tayong inilalaban. Ano inilalaban natin? Buhay na walang hanggan. Paano tayo makakapasok sa langit kung wala tayong pag-asa? Kung wala tayong iniisip na mayroon palang langit, na ito palang ating katawan na ito, temporary lamang. Amen? Mga kapatid, temporary lang daw natin pagandahin ng pagandahin. Amen? Amen. Alam niyo ako, ayoko na yung mga anak ko magkakatato. Ano ba ito? Nakita ko yung mga anak ko, palibasa yung winter, kadami ng mga tatong sa katawan. Hindi man lang nagpapaalam sa akin, tapos ngayon, nakatato na, hindi nila alam na nakita ko na, Mami, please, gusto ko magpatato. Ano ba magagawa ko nang doon na nakatato na sa katawan? Di mo ba? Kung minsan na yun ang ginagamit ng kaaway sa akin yung aking mga anak. Pero hindi naman natin hawak ang ating mga anak at hindi natin nasusubaybayan 24 hours ang ating mga anak. Kaya kung tayo may mga anak, huwag natin i-content yung mga anak na ganoon kasi hindi naman tayo nakasunod sa kanila 24 hours. Imagine mo nagpapaalam sa akin, magpapatato. Sabi ko, no, no, no. Eh, ipinakita na ng aking puso, Mami, nakatato na. Diba? Nakatato na dito laki-laki. No, si Blair at si Kevin. Ayoko po nang tatatuan sila, kaya lang wala naman ako magawa dahil kumbaga parang in sila ngayon. So sabi dito, kailangan po maunawaan natin yung sinasabi po dito na pag-asa. Amen? Ito po yung pag-asa natin. Alam natin kapag nasira ang toldang tinatahanan, ito yung tinutukoy. Yung tolda na yon ay ito ating katawan. Kailangan mawala ito. Kasi hindi tayo makakapasok sa langit ng dala-dala natin itong lumang tolda na ito. Lumang tahanan na ito. Kaya kung kayo natatakot sa kamatayan, huwag kayong matakot sa kamatayan. Kailangan tayong mamatay. Hindi natin makakasama si Jesus pag hindi tayo namatay sa physical body na ito. Amen? Dahil ito'y makasalanan. Sabi niya, sabi niya, tayo may tahanan sa langit. May tahanan tayo sa langit. Yung ginagawa natin magpupuri dito. Ayan po ay preparation doon sa langit. Kaya pagka kayo nag-worship dito, sa langit, mas matindi ang worship doon. 24/7. Walang patid na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Why? Kasi walang gabi doon. Amen? Lahat ay araw, umaga. Dahil si Jesus Christ ang ating liwanag. Kaya kung anong ginagawa natin dito sa lupa, yun ang gagawin natin sa langit. Preparation. Eh dito pa nga lang, hindi tayo marunong mag-worship. Paano tayo makakakit sa langit? Amen? Sabi nga ni Pastor Friday, kung nag-aaral ka ng WISL, doon sa langit, nag-aaral ka rin. Hallelujah, yung mga hindi pa nag-aaral dyan, mag-aaral na kayo. Amen? Kung anong ginagawa natin dito. Kaya ito po, ang church po, ito po ay glimpse
Christ. Yun ang handog natin sa Kanya. Amen? Paano kung wala tayong reward? Wala tayong ibibigay, sabi nga ni Pastor Freddy, ano reward mo, kamote? Kaya naman, 10 years kang Kristiyano, tapos wala kang ma-receive na reward? Wala ka man lang nailapit sa Panginoon na isang tao? Bakit po, bumalik ako sa pagtuturo ng evangelism? Kasi ang dami, Sabi doon ay magiging witness tayo ng Judea, Samaria, Jerusalem, and other part of the earth. Nasaan na tayo? Nasa Jerusalem pa ba tayo? Nasa Judea na ba tayo? Nakapag-witness na ba tayo sa family natin? Sa mga kaibigan natin? Sa mga employer natin? Amen? Pag tayo nagawa natin yon, meron na tayong isang crown. Amen? Ready na tayo na humarap kay Jesus. Meron na tayong i-offer sa kanyang paanan. Hallelujah. Okay, kaya sabi po dito, kapag ka daw tayo tunay na Kristiyano na, may binagong buhay. Nagkakaroon tayo ng unti-unting bagong pag-asa. Pangalawa, letter B, nagkakaroon po tayo ng bagong pagnanasa. Ano may ibig sabihin ng pagnanasa? Hindi yung masama ang desire ng puso natin. Nagkakaroon tayo ng desire, nilalagay ng Lord. Amen. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 9, kaya naman ang pinakananais natin ay maging, ano yun? Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Hallelujah! Di mo ba? Dapat daw naisin natin na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Kasi nga, tinanggap na natin si Jesus Christ. Meron na tayong bagong buhay. Buhay na binago. Kaya nagkakaroon tayo ng desire na masunod ang kanyang kalooban. Amen. Huwag na tayo makipag-wrestling pa doon sa kalooban ng Diyos. Nangyayari nakikipag-wrestling, ayoko Lord, ayoko. Di ba? Nakikipag-wrestling tayo, nakikipagbunog pa tayo. Mahihirapan lang tayo mga kapatid. Amen? Letter C, sabi niya, kapag daw tayo ay tunay ng mga Kristiyano at may buhay ng binago, sabi niya, magkakaroon na tayo ng bagong lakad. Hallelujah. Ano kaya ibig sabihin ng bagong lakad? Hindi na pa. Diretso ka Hindi na ba dati. Pilay ka ngayon. In Jesus' name. Di ba? Di na daw tayo pipilay-pilay. Anong ibig sabihin nun? Straight na ang lakad natin sa Panginoon. Why? Nakapokus na ang ating attention sa Panginoon. Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na ito. Alam niyo kung bakit sinabi dito, batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita? Kalimitan ng tao, ang foundation ay happiness. Kapag ka nawala yung kinagigiliwan nila, malungkot na ang buhay. Pag nawala na ang girlfriend, boyfriend, asawa, malungkot na ang buhay. Yun ang kanilang foundation. Dapat ang maging foundation natin, pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kapag ka wala nang nahanap na boyfriend, ayoko na, ano klaseng buhay ito, maganda naman ako. Bakit wala nagkakagusto sa akin? Eh gusto na ang Lord, ikaw ay maging single para wala sakit ang ulo. Amen? Sabi nung anak ko nung February 14, kasi lumabas kami. Mami, what is the difference between have husband and without husband? Sabi niya sa akin. Tawa ko ng tawa, sabi ko sa kanya, what is the difference between have boyfriend and without boyfriend? Sabi niya, Mami, encoeble roche. Sabi niya, hindi daw, wala daw sakit ng ulo at meron daw siyang kapayapaan, wala daw nang aasar sa kanya, di ba? Sabi niya, how about you, Mami? Di ba, Mami, ang sarap ng walang asawa? Tinanong ako saan ka pumupunta, kung saan ka natutulog. Walang naghahabol sa'yo, sabi niya. Darating ka dito, kung ayaw mo magluto, diretso ko sa kwarto mo, matutulog ka na lang. Kahit nagugutom ka lang,
sabi mo, ayaw mo. Pero mami, di ba kung may asawa ka, hindi pwedeng di ka magluluto. Tapos sabi na nakakunod yung noo mo. Lagi na kasi mangot. Lagi kang galit, sabi niya. Ngayon, lagi kang kumakanta dyan sa kwarto mo, sabi. Di ba? Totoo naman yun. Nakaka-bless mo, di ba? At least, di ba? Naka-experience tayo na magkaroon ng boyfriend. Ha? Yung LDR, huwag kayo makapag-LDR. Useless! Ang LDR. Meron na niligaw sa akin sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, for what? Diba? LDR, for what? Para ano ba tayo mag-boyfriend ako na doon sa Pilipinas? Hindi ko kailangan, sabi ko. Hindi ko kailangan ng LDR. Gusto ko yung makakatulong ko sa gawain ng Panginoon. Amen. Yung kapag may problema ko, maiiyakan ko, sasabihin ko, manalangin tayo. Kaya yung mga single dyan, maghanap ng ng may takot sa Lord. Dumating pastora. Hallelujah. Tuloy po tayo, sabi niya, nagkakaroon tayo ng bagong lakad sa Panginoon. Next, sabi niya, nagkakaroon tayo ng Bagong gawain. Hallelujah! Kapag ang tunay pala mga Kristiyano, nagkakaroon ng bagong gawain, sabi niya sa Acts 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging makasaksi ko sa Jerusalem. Sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So anong ibig sabihin po nito? Ano kailangan natin gawin? Babasahin lang natin ang babasahin. Subalit tatanggap kayo. Parang bukas, nakita ko si Ate Dalia at si Ate Eve sa ulo na yung 3-minute gospel. May gagawin kayong dalawa bukas sa ating prayer meeting. Supposedly, meron tayong soaking mamayang gabi, kaya lang si Brother Rudy daw yata ay hindi available, maaga siya uuwi. So bukas na rin ako bukas. So bukas na lang tayo mag-soaking. Tsaka ayaw ko nung mawawalan tayo ng gawain dito sa Saturday. Kasi natanda natin si David, di ba? Naging idol si David. Ano nangyari? Nagkaroon ng batsiba. Nagkasala siya. Kaya yung mga idol, yung mga tamad, nagkakasala. Ha, Brother Ronald, huwag ka lang mag-idol ha. Mag-attend ka natin sa devotion ninyo nila Ate Mabel. Para nadadagdagan ng iyong kaaluman. Amen. Nakakapanalangin kayo. Nagkakasala daw kapag naka-idol tayo. Amen. So, ang ibig po sabihin nitong Acts 1:8, kailangan natin humayo. Maging witness tayo. Sayang naman. Huwag tayo maging tamad. Mamaya na kayo magkwentuhan. Sabi dito, huwag tayo maging tamad. Why? Kasama natin ang banal na Espiritu. Amen. Hindi tayo mapapayaan ng banal na Espiritu. Siya ang kasama natin. At tayo daw ay kailangan natin pumunta sa Judea. Dahil magiging witness tayo doon. Saan daw? Jerusalem. Sa Samaria. At sa buong daigdig. Alam niyo, kapag naumpisahan natin ang ating pamilya o mga kaibigan, sunod-sunod na yan. Magiging misyonaryo na tayo kagaya ng pinag-aralan natin nung nakaraan. Amen? Hanggang sa dulo ng daigdig. Yun ang gusto ko eh. Yun ang gusto ko talaga. Yun ang prayer ko sa Lord. Lord, gusto ko makaabot sa buong daigdig. Sa dulo ng daigdig. May dulo ba ang daigdig, Pastor? Amen. Hindi ko alam kung saan yung dulo ng daigdig. Yun ang hahanapin natin. Amen. Diba? Hanggang. Yun ang gusto ko. Kaya sabi ko, Lord, sa susunod na pagbabakasyon ko ay mission naman ang aking gagawin. Alam niyo, nung umuwi ako ng December, sabi ko, Lord, gusto kong maranasan yung libreng uwi nang wala akong iintindihin. Ipinalanas po sa akin ng Panginoon. At sabi ko, sa susunod, ang gusto kong pag-uwi ay mission naman. Amen. So, I'm praying for it na mission naman po ang pagdadala sa akin ng Panginoon. Okay! Next, sabi niya, kapag daw tayo ay tunay na binago ng buhay, magkakaroon tayo ng bagong Hangarin. Hallelujah. Totoo ba to? Kapag tayo Kristiyano na, di ba? Nagiging iba na yung ating hangarin sa buhay. Amen. Kung dati ang hangarin natin, pumunta tayo dun sa mami. Sino yung nagmamahal
nagiinom? Sino nagiinom dyan? Occasionally. Tubig daw. Occasionally. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:30, kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalikustahin ng dahil sa aking ipinagpasalamat? 10:31. 1 Corinthians 10:31. 10:30, 31. 10:30. Hindi, 31. Sa 31. Sorry po. Maganda kasi. Sabi niya, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiginuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat. Di ba nagkakaroon tayo ng ibang hangarin? Nawawala na yung mga dati nating hinahangad. Amen. Lahat daw ng gawin natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Di ba nababawasan na dati ang ating hangarin? Magtrabaho na magtrabaho at magpayaman na magpayaman. Pero ngayon, di ba? Inaalala natin, Lord, hindi na ako magde-day off na ako every week. Kasi kaya mo namang itubay ang lahat ng aking pangangailangan. Alam niyo po ba, sabi nga, di ba? Kapag ka daw po tayo walang pananampalataya, pinatutunayan lang daw po natin na hindi natin kilala ang Diyos. Kapag binabalikat natin, amen? Pinatutunayan natin na hindi natin kilala ang Diyos. Totoo po yun, di ba? Totoo yun, kung wala tayong tiwala sa Diyos. Kaya nga, faith. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. At sabi pa sa Hebrews, hindi raw nalulugod ang Diyos sa mga taong walang pananampalataya. Siyempre, kahit ako wala akong pananampalataya, malugod ba ako sa iyo? Of course not, di ba? Hindi nalulugod ang Diyos sa walang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi natin kayang maniwala na mayroong Diyos na malalapitan natin sa lahat ng oras at panahon. Hindi natin siya nakikita. Amen? Ang gusto ng Lord, manampalataya tayo kahit hindi natin siya nakikita. Amen? Manampalataya tayo na sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Next, sabi niya, magkakaroon tayo ng bagong Motivation. Hallelujah. Totoo ba to? Kung tayo naging Kristiyano, nagkaroon tayo ng bagong motivation? Sabi niya sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay nagbibilang. Di ba nagkakaroon tayo ng bagong motivation? At tingin natin sa ating sarili, patay na tayo. Amen? Kasi tagasunod na tayo ni Jesus Christ, kaya sabi doon, follower. Kung tayo yung mga Kristiyano, tayo follower ni Jesus Christ. Amen? Magkakaroon tayo ng bagong motivation. Nawawala na yung dati. Ano pa sabi niya? Nagkakaroon tayo ng bagong relasyon. Huwag na kayo maghanap ng ibang karelasyon. Sa Lord na lang tayo makapag-relasyon. Bakit daw? Paano daw tayo nagkakaroon ng bagong relasyon? Sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan na Karapatan maging mga anak ng Diyos. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang lahat ay pinagpanubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak. Yun. Amen. Di ba? Nagkakaroon tayo ng bagong relasyon. Paano ba nagkakaroon ng bagong relasyon? Of course, lagi natin tinatawagan, di ba? Kaya nga may mga telepono. Kaya tayo may mga telepono. Jeremiah 33:3. Ang phone number ng Lord daw ay Jeremiah 33:3. Amen. Kaya sabi doon, yung bagong relasyon, para magkaroon tayo ng bagong relasyon, anong gawin natin? Makipag-phone call tayo sa Lord. Amen. Amen? Jeremiah 33:3, huwag natin yung kalilimutan niya na. Sabi niya doon, tumanggap na tayo at sumampalataya sa Panginoon. Kaya meron na tayong karapatan na tumawag sa ating tatay. Noong hindi pa natin siya tinanggap sa ating buhay, hindi pa tayo nanampalataya
wala tayong karapatang tumawag sa Kanya. Pero dahil tinanggap natin siya at sinampalatayanan natin siya, malaya na tayong makatawag sa Kanya. Amen? Natatawag na natin siya ng Aba, Aba, Father. Malaya na tayong makaluhod. Kilala na natin kung sino yung ating sinasamba. Kilala na natin kung kanino tayo nananalangin. Dati hindi eh. Basta alam lang natin mayroong Diyos. Sabi nga yung testimony ni Brother Rudy sa kanila, hindi pa nag-share noon ang gospel. Pag nananalangin, nakatingin naman sa langit, di ba? Ibig sabihin, meron na silang kaalaman na mayroong Diyos, hindi lang nila kilala. Kaya tayo, bilang mga mensahero na tinawag ng Panginoon, yun ang ating trabaho. Amen? Na ipakilala sa kanila ang Panginoon. Kaya dapat tayo muna ang unang makakilala sa Kanya. Amen? Kaya ang liwanag ng sinabi dito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yun lang nga, nananalig kay Jesus Christ, ang anak ng Diyos. At sabi niya, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kasi, pagharap natin sa Panginoon, hahanapin sa atin ng Father ay yung tatak ng banal na Espiritu. Tandaan po natin mga kapatid, na tinanggap natin si Jesus Christ, pumasok sa atin ang banal na Espiritu. Amen? Kaya ngayon, yung banal na Espiritu, yun yung parang battery sa atin. Yun yung liwanag sa atin. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng conviction kapag tayo gumagawa ng masama. Di po ba? Kapag mali ang ginagawa natin, ang lakas ng conviction ng banal na Espiritu. Why? Kasi ang banal na Espiritu nasa atin na. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, siya ay aalis, subalit, iiwanan niya ang kanyang banal na Espiritu. At sabi niya pa doon, lahat ng naririnig ng banal na Espiritu na galing sa Panginoong Hesus, yun ang ipinaparating sa atin. Kaya kung wala kayo naririnig mula sa banal na Espiritu, saliksikin ninyo kung bakit hindi kayo nakakarinig. Amen. Dapat meron tayong marinig. Yung mga conviction sa atin, kung gagawin yan. Di po ba? Kung minsan, di ba, tinatouch tayo ng Lord, i-bless mo kong tao na to. Kung minsan nakatmira natin, mayaman naman yan eh. Pag tayo tinouch ng Lord, halimbawa, meron isang mayaman. Sinabi sa inyo ng Lord, ang conviction ng banal na Espiritu, i-bless mo itong mayaman na to. Susunod ba tayo? Di ba katwiran natin, Lord, mayaman naman na siya eh. Bakit pa ako magbibigay sa kanya? Mali yun. Why? Bakit po kinukundi ka ng Lord na yung taong mayaman na i-bless mo? Kasi may gustong iparating ang Panginoon doon sa mayaman na iyon. Matuto ka magbigay dahil itong mga mahihirap na to, nagbibigay nga sa'yo itong mayaman na. Siguro yung tao hindi marunong magbigay. Siguro yung tao hindi marunong magmahal. But through you, matututo siya. Kaya huwag nating makikipagmatigasan sa banal na Espiritu. Kapag kinakausap tayo, kinakatatpo tayo, huwag natin katwiran. Mayaman naman siya eh, bakit ako pa? Ba't siya pang i-bless ko? Dapat akong i-bless niya kasi mahirap ako. Hindi yun kayo tinuturo sa atin. Sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Amen? Kung minsan lagi natin tinatanong, Lord, bakit ako pa? Ang tanongin dapat doon, ang tanong, Lord, ano po ang itinuturo mo sa akin sa mga sitwasyon ito? Amen? Diba? Hindi yung tanong natin, Lord, bakit? Itanong natin, Lord, ano po ang matututunan ko sa sitwasyon ito? Amen? Kung inaaway ka ng kapatid mo, Lord, ano po ang matututunan ko dito sa ginagawa ng kapatid ko na to? Ako ba'y mataray? Ako ba'y suplada? Ako ba'y mayaman? Ay mayabang? Lord, ano po ang tinuturo mo sa akin? Huwag mo lang titingnan yung gumagawa sa iyo ng kasamaan. Tingnan mo yung sarili mo, bakit nangyayari, ba't mo nararanasan yun? May tinuturo ba ang Lord sa iyo? At may tinuturo din doon sa kabilang panig. Alam niyo, kapag naunawaan natin yun, maiiwasan natin ang misunderstanding sa bawat isa. Amen? Maiiwasan natin yung samaan ng loob, maiiwasan natin yun. Of course, natural na yun na magkaroon ng misunderstanding dahil kahit sa Bible, di po ba?
si Timothy at saka si Silas, nagkaroon sila ng misunderstanding sa isa't isa. Pero kapag naunawaan natin, what is the truth, what is the lies, hindi tayo madidisip ng kaaway. Amin po ba? Amen. Kapag ka sinabi sa'yo, boy, alam mo, si Ate Janet meron niyang boyfriend pero may asawa. Nakarating kay Ate Janet. Of course, si Ate Janet, kailangan niyang i-analyze what is the truth and what is the lie. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo, bakit mo papansinin yung nagsabi sa iyo ng gano'n? Di po ba? Pero kung alam mo na ikaw ay meron ngang kinakasama, of course, Lord, patawarin mo po ako, salamat sa taong ito. Ipinaalala mo, kasalanan pala yun. Kasi ako'y may asawa na, pero nakikipagrelasyon pa ako. Diba? At mahalin natin yung taong nagkukurik sa atin. Yakapin natin. Kasi ginamit siya ng Panginoon para maitama tayo dun sa maling ginagawa natin. Huwag nating gamitin iyon na against also sa kanila. Gamitin natin yun na pagtutuwid at pagtatama sa atin. Amen? Kaya yun daw po, nagkakaroon tayo ng bagong relasyon. Next, number 2. Sabi niya sa number 2, ang tanda ng tunay na Kristiyano, sabi niya, ang isang tunay na Kristiyano ay may Katiyakan ng kaligtasan. nakatiyakan na ba ang ating kaligtasan? Amen. Pupunta na ba tayo sa langit? Amen. Hallelujah. So sabi mo dito, natawa sa brother, parang hindi siya tiyak hindi siya sigurado. Okay, sabi ko dito, Ang Espiritu ang tunay na Kristiyano ay may katiyakan ng kaligtasan. Sabi niya sa Romans 8 verse 6, sabi niya, ang Espiritu ang kasama ng ating Espiritu na tayo anak ng Diyos. yun! Kaya nga ang sabi doon, hahanapan tayo ng tanda ng banal na Espiritu. Pagka tayo ay humarap sa Panginoon. Why? Kasi ito ang sabi, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Of course, magkali Kristiyano na, di ba? Marami na tayo natututunan. Marunong tayo magpatawad. Ewan ko lang, hindi marunong magpatawad. Huwag mong i-claim na ikaw ay Kristiyano, ha? Kung hindi ka marunong magpatawad. Di ba? Kapag tayo Kristiyano na, sabi niya, kasama natin ang Espiritu, itinutuwid tayo. Sino yung mga namumuhay pa sa kasalanan? Huwag natin mahalin ang kasalanan. Dahil yan ang magiging entry point natin papunta doon sa impyerno. Huwag tayong tumaan sa daanan sa pintuang maluwang. Amen. Mahirap. Kasi pagdadaan ka daw sa masikip, parang papaganyan ka na lang lalakad doon. Di ba? Pasayad ka na lang kasi masikip eh. Hirap na hirap ka. Maaaring marami pa doon mga tinik-tinik. Pero sa dulo noon, nandoon yung hangganan. Pero doon sa maluwang, nagsasayaw ka pa nga eh, di ba? Nagsasayaw ka pa, paano ka pumasok? Meron ako napanood na kakantahan pa ng 3 bibig, kwak, 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 bago bumukas yung pintuan ng gate. Kumakanta mo na lang 3 bibig. Di ba? Kasi bago makapasok doon sa gate nila, sabi niya, ano ba naman itong gate na ito? Bakit hindi yung inilagay ng kapatid ko? Kaya tuloy pag may nagating sa kanya, ayaw niyang pumasok. Sasayaw siya, kwak, kwak, kwak. 3 bibe. Gusto niyo ba maging 3 bibe? Pumasok kayo sa pintuang maluwang, sasayaw ko na lang, kwak, kwak, kwak. Amen? Doon na lang ako sa pintuang makipot. Dahan-dahan ang lakad, subalit, sigurado. Di ba? Kapag doon sa maluwang, pagtatawarin ka pa, hindi ka tuloy makagawa ng ayos. Hindi papasok yung Hallelujah. Thank you, Lord, for the joy. Amen. So sabi niya po doon, ang isang tunay na Kristiyano ay may katiyakan ng kaligtasan. So kailangan natin, huwag tayo naman, alam niyo ang mga tao. Ang mga tao po, takot mamatay. Why? Dahil wala sila
sabi niya. Diba nakakalungkot yun? Baka ikaw mamaya, pag namatay ka, hindi mo alam saan kaya ako pupunta. Kailangan magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan ng ating espiritu. Amen? Kailangan, bakit tayo pumupunta sa church? Baka hindi natin alam, ligtas na tayo. Pagka tayo pupunta sa church, dahil gusto natin tayo ay hindi natin alam, ligtas na tayo. Kalimitan, alam niyo kung bakit ang mga tao ayaw pumasok sa church? Di ba? Sino naka-encounter na, ay punta ka sa church? Baka masunog ako dyan. Hindi niya kasi alam dahil hindi niya pa tinanggap si Jesus Christ. Di ba? Hindi niya alam, hindi pa siya ligtas. Kaya tayo na nakakaunawa ng patungkol sa kaligtasan, tayo ang mag-share niyan sa mga tao. Baka yung iba mga kasamahan natin dito, hindi pa rin alam siya ligtas na. I-share natin. Romans 8:16. Huwag natin kalilimutan. Meron pa akong tanong sa inyo sa next week. Anong kaligtasan sa Thursday na ating discipleship? Sagutin niyo yun. Okay, tuloy po tayo. Sabi niya, ang isang tunay na Kristiyano ay may katiyakan ng kaligtasan. Sabi niya, may patutuon ng salita ng Diyos. Totoo ba yun? May patutuo. Diba? Sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya. Yun ang patutuo, ha? Ibinigay ng ating Ama ang kanyang kaisa-isang anak. At ano lang ang requirements para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, sino mang sumampalataya. Diba? Sasampalataya lang tayo sa Panginoong Hesus. Anong sasampalataya natin sa Kanya? Siya namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen? Yung ginawa ng Panginoon doon sa krus. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, nakuha na po natin. Amen. Amen? Number 3, sabi niya, tanda ng tunay na Kristiyano, may nakukuha ba tayo? Amen. Nakukuha ba natin ang tanda ng isang Kristiyano? Amen. Baka mamaya pag tanong, Kristiyano ka ba? Parang nag-iisip ka pa. Kristiyano ba ako? Number 3, tanda ng isang tunay na Kristiyano. Isang tunay na Kristiyano ay may bagong Damdamin. May bago daw damdamin. Di ibig sabihin na i-inlove na naman tayo. Di ba? In-love ba tayo? Amen. Sabi ni, sino ba nagsabi sa akin kanina? Mas wala, ang ganda-ganda mo. Of course, I am in love. Diba? In love ako sa Panginoon. Imagine ninyo, sa gabi, nagigising ako minsan, alas 3 na madaling araw, malauna na madaling araw. Nakikipagkwentuhan ako sa Lord. Inaawitan ko siya. Kaya sabi ko, Brother Rudy, alam mo yung kanta na yan, binigay yan sa akin ng Lord 4 o'clock in the morning. Iyak ako ng iyak habang kinakanta ko. Hindi ko naman alam yung kanta na yun. Minsan, inasign ako mag-worship lead sa ating inter-church, yung inter-church worship. Sabi ng mga ibang churches na kasama namin, pastoran ko yung mga kanta ko, mga bagong lahat. Kasi yun ang binigay ng Lord sa ating puso. At nung pong nag-lead ako ng worship doon, ang dami-dami kong umiyak kung pinanta ko yung Aba, di ba? Ang dami kong umiyak kasi hindi yung pakiramdam ng mga tao. They are longing for the love of the Father. Amen? Kaya, pagka po tayo nagising na madaling araw, makipag-usap na tayo sa Panginoon. Kanina habang nag-worship tayo, kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam, kasi ang tanong ko sa Lord, ano yung kailangan mong baguhin sa akin? Ano yung kailangan mong pagalingin sa akin? At ibinalik ako ng Panginoon doon sa sitwasyon ng mga pinanggalingan ko. Ibig sabihin, hindi pa ako nahihil sa lahat ng mga pinagdaanan ko from the beginning. Grabe, pinakita niya sa akin, kaya halos tumulo ang luha ko. Ibig sabihin, yun ang gusto ng Lord na ma-heal ako doon, yung aking emotion, yung puso ko na sobrang sugatan. Amen. Kaya pagka tayo pupunta dito sa church, iba-ibay na natin yung puso natin na mai-encounter natin ang presensya ng Banal na Espiritu. In His presence, there is freedom.
spirit. Di ba? Kasi kung yung lamang soul natin, yung lamang espiritu natin, yung body, hindi naka-ready, antok-antok tayo. Di ba, para tayo may sinasayaw ang ating ulo. Pero kapag tayo hiningi natin sa banal na espiritu, at banal na espiritu, prepare mo po ako, my body, soul, and spirit, makikita mo kung paano ka magpuri sa Panginoon. Really? Mararamdaman mo yung init ng presensya ng Panginoon. Kung ano yung hinihingi mo, di ba? Sabi doon sa Matthew, na kapag hiningi natin, panampalatayanan natin, na na-receive na natin. Kanina na nag-worship tayo, there is healing in His name. Humingi ba tayo sa Panginoon? Napagalingin na tayo physically, emotionally, spiritually? Kasi alam nyo, ang ating emotion ay nasasaktan. Why? Doon sa mga naririnig natin mga masasakit na salita. Kaya yung emotion natin, kung minsan, nag-worship tayo, akala natin, nandun na tayo sa lalim ng worship, emotion lang pala ang nararamdaman natin. Hindi pa natin nararamdaman ang presence ng Panginoon. Amen? Nadadala lamang tayo ng meaning ng kanta. Pero kapag uuwi tayo, Lord, i-prepare mo na lang po ako muli sa darating na mga gawain namin. Amen? Kahit sa mga devotion natin, may gagawin ng Panginoon na himala. One word can change the life ng isang tao. Isang word lang. Di ba maraming mga nagte-testimony sa isang salita lang? Nakita nga lang doon sa jeep na nakalagay doon, Jesus loves you. Alam niyo, meron pong isang lugar na isolated place siya. At meron isang Kristiyano na ang sabi ng Lord, lumabas ka, sumigaw ka ng I love you. 2 o'clock in the morning. Sabi ng isang na yon, kaya naman ako pinapalabas ng Lord. Mamaya, abulit pa ako ng itak dito. Pero wala siyang choice, sumunod po siya. Sumigaw siya ng ng Jesus loves you. At meron pa lang magpapakamatay. At alam niyo, nung narinig niya yung word na Jesus loves you, umiyak siya ng umiyak, nag-kneel daw siya. Alam niyo, nung siya po ay ma-deliver sa espiritu ng suicide, naging great evangelist po siya. Kaya kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, huwag tayo makikipag-resist. Amen? Huwag tayo makikipag-battle. Lord, susunod ako, pero bahala ka na, Lord. Di ba? Yun yung kagaya ng ating napag-aralan noon, di ba? Na risky yung pananampalataya ng babaeng na naabusan ng dugo. Dapat maging ganun tayo. Amen? Huwag tayo makipag-battle kapag tayo inuutusan ng Panginoon. Okay, sabi niya, dapat daw tayo ay magkaroon ng bagong damdamin. Sabi niya, nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Diba? Unti-unti, minamahal natin ng Lord. Kaya alam niyo, pag na-inlove kayo sa Panginoon, gaganda. Paganda ng paganda. Diba? Pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya. Diba? Diba? Paganda na ito sa daya. Amen? Ano pa? Sabi niya, nagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa. Di ba magkakaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa? Natututo natin mahalin yung kaaway natin, yung kapwa natin. Sabi sa 1 John 3:14, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang ibig ay nanatili sa kamatayan. Oh my goodness! Kailangan kong umibig. Napakaliwanag na sabi doon, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Grabe, no? Alam niyo yung sinasabi dito na iniibig natin ang mga kapatid? Alam niyo kaya kung sino itong mga kapatid na to? Yung mga nandiyan sa labas na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng Lord na ibigin natin. Yung mga sugarol, mga lasenggo, mga drug addict. Amen? Yan yung sinasabi doon na ibigin natin. Kung tayo marunong umibig, magkakaroon tayo ng compassion sa mga unbeliever. Amen? Maaawa tayo sa kanila. Lord, ganito rin ako
Ibig sabihin, umiibig na tayo kasi iniibig na natin ang Lord. Masasabi na natin mahal natin ang Panginoon kung mahal natin yung mga minamahal ng Panginoon. At mahal ng Panginoon yung mga unbeliever na nandiyan lumalakad sa labas. Mga kaibigan natin, mga kapamilya natin. Amen. Next, ano po sabi? Magkakaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen. Nagkakaroon daw ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Sabi niya sa John 8:47, meron pa tayo kuya. Meron po. John 8:47. Don't worry, kanina pa kayo nakatingin. Sobrang ng oras. John 8:47. Basahin ko na lang. Sabi niya, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw nilang makinig sa akin sa pagkakinig. Mula sa Diyos. So anong sabi doon? Kapag ka daw mula sa Diyos, ay nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos. Amen. So kailangan makinig tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kung ano pong sinasabi ng salita ng Diyos, yun po ang dapat natin gawin. Next, sabi niya, brother. Nagkakaroon ng pagmamahal sa kabanalan. Iniibig natin ang holiness. Sabi niya, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay makakakita sa Panginoon. Kung hindi raw tayo banal, hindi natin makikita ang Panginoon. Of course. Di po ba? Yung isang umaga nilapitan ko yung anak ko, anak, paano pagka tayo namatay? Saan tayo pupunta? Sabi niya, Mami, di ba ang langit kagaya lamang yan ng isang bahay? Na kapag pumatok at pumasok at hindi ka kilala ng may bahay, hindi ka papapasukin? Di ba ganun din sa langit? Kapag hindi ka kilala ng Father, hindi ka rin papapasukin? Of course. Sabi ko sa kanya, kaya kailangan kilalanin mo ang Panginoon. Kailangan mo magbasa ng Biblia. Hindi lang mananahin, kundi magbasa ng Biblia. Amen? So sabi niya, nagkakaroon ng pagmamahal sa gawain ng Diyos. Paano ba natin ang gawain ng Diyos? Amen. Amen. Sabi niya doon, sa Mateo 28:18-20, ano ang pinapagawa sa atin ng Lord? Kung mahal natin ang Lord, sabi niya, go and make disciples in all nations. Inuutusan tayo ng Panginoon na tayo'y humayo. Gawin daw natin disipulo ang lahat. Walang pinipili doon ha. Hindi sinabi doon, pastor, pastora, leader, humayo ka. No. Ang sabi doon, humayo kayo. Kayo, ibig sabihin, pangkalahatan. So, walang exemption. Lahat tayo ay hahayo. Gusto ba natin mapuno ang langit? Kailangan natin mag-action. Tapos na ang pagbabati natin sa prayer. Pagpapasing natin. Ang kailangan na natin ay action. Amen? Next, last but not the least, sabi niya, Magkakaroon ng pagmamahal, pagsasama kasama ang mga kapatid. yun. Kung tayo daw ay mga tunay na Kristiyano, dapat daw ay magkaroon tayo ng pagmamahal sa pagsamba kasama ang mga kapatiran. So kailangan every Friday nandito tayo. Amen? Huwag tayo ma-absent kasi nakalagay sa Biblia, liwanag. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na pala ang araw ni Lord. Amen? Hindi nyo ba nakikita ang mga nangyayari ngayon? Sa Pilipinas, grabe. Mga, yun po ay sinyales na malapit na. Tayo ay nakukumay na sa last days. Amen. Kailangan ba natin magpatulog-tulog pa tayo? Kailangan ba natin magpatamat-tamad pa tayo? No. Gawin natin yung the best sa Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. At least nakaready po tayo. Hindi lamang lagi nandito tayo sa church, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kayong mga labing wala dito, share ninyo. Sabi pala doon sa Bible, mahalin natin. Amen? Ang pagsamba.
Kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal sa pagsamba kasama ang mga kapatiran. Tandaan nyo ako, sino katabi nyo sa upuan, yung makakasama nyo dun sa langit. Makakatabi nyo sa langit. Di ba? Kaya yan, kung sino yung lagi nandiyan sa mga upuan, ay tandaan nyo. Amen? So meron po ba tayo natutunan? Kristiano pa na ba? Amen. Another tanong nyo sa sarili nyo yan, pag medyo nakakalimut tayo, medyo